Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa mga hindi ordinaryong tao na nagtataglay ng iba't ibang abilidad. Tinatawag silang mga minimum holders at isa sa mga ito ay si Nice. Isang araw ay nagpunta sila ni Hajime sa isang bangko para sana mag-withdraw. Ngunit kasalukuyan palang may nagaganap na robbery dito pero hindi nila inintindi ang mga ito habang kinakausap lang ni Nice sa cellphone si Murasaki. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na din dito ang superintendent ng Yokohama Police Department na si Art. Akala niya ay mga pulis ang nakapigil sa bank robbery pero si Nice pala. Katapos dito ay dumiretso kaagad sila Nice sa isang coffee shop para kumuha ng bagong request. Mga miyembro sila ng detective agency na tinatawag na Hametora at nagsisilbing opisina nila ang isang mesa ng coffee shop na ito. Kabilang din sa mga miyembro ng ahensya na ito ay sila Bert at ang doktor na si Ratio. Si Koniko naman ang nagsisilbi nilang contract negotiator. Ayon kay Koniko ay mayroon silang dalawang request at ang una ay dakpin ang mga salarin sa mga dumukot sa mga kababaihan ng mga college students. Habang ang pangalawa naman ay para magbantay ng secret safe na iniwan ng namayapang family head ng Toy Osaki family. Ilang sandali lang ay umalis na din dito sila Bert at Ratio para sa kanilang misyon na maging bodyguard ng isang babaeng estudyante. Pagkapili nila Nice at Murasaki ng request na kukunin nila ay hindi sila nagkasundo dito. Mas pinili ni Murasaki ang pangalawang request dahil mas malaki ang bayad dito kumpara sa nauna. Ngunit dahil hindi nagpatalo si Nice ay naghiwalay na lang sila at kaagad na nag-umpisa para mag-imbestiga. Sinimula ni Nice na kausapin ang mga kaklase ng huling babae na dinukot. Habang si Murasaki naman ay inalam muna ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa secret safe. Sinubukan ni Nice na tanungin si Mao para mangalap pa ng karagdagang impormasyon ngunit dahil 30 yen lang ang ibinayad niya ay hindi ito pumayag sa hinihingi niyang impormasyon. Biglang dumating dito si Art at siya na ang nagbayad kay Mao kaya nakakuha na si Nice ng impormasyon. Matapos ang pag-aanalisa ni Nice sa mga sinabi ni Mao ay kaagad niyang tinawagan si Bert dahil may kutob siya na konektado ang kliyente ng mga ito sa iniimbestigahan niya. Biglang may nagbuhat sa sinasakyan nila Bert na kagagawa ng isang lalaki. Katapos ay inakyat nito ang kliyente nila Bert na nagngangalang Azusa para tanungin ang secret code na kaagad namang ibinigay ni Azusa. Nang makalabas na ng sasakyan si Bert ay sinubukan nitong labanan ang lalaki ngunit madali lang itong nakatakas na hindi na din napigilan pa ni Nice. Dinala nila si Azusa sa coffee shop at dito na nila nalaman na konektado din pala ito sa head ng Toy Osaki at kaya nag-request ito ng bodyguard dahil alam niya na may mga naghahanap sa kanya para kunin ang code ng secret safe. Matapos nitong maikwento ang lahat at papano niya umano aksidenteng narinig ang secret code ay ipinaalam din ito kaagad ni Nice kay Murasaki at ang mga naisip niyang plano. Sinubukan nilang tatlo na puntahan ang kinaroroonan ni Murasaki ngunit dahil sira-sira na ang sasakyan ni Ratio ay tumakbo na lang sila. Habang kausap ni Murasaki si Shinji ay bigla silang inatake ng lalaki na nakaharap nila Bert. Tinatawag na gravity minimum ang abilidad ng lalaki na ito na may kakayahang gawing weightless ang lahat na nahahawakan niya. Pagka-atake nito muli ay ginamit na din ni Murasaki ang kanyang power minimum para sanggain nito. Habang nakamatsyag sa di kalayuan ang iba pang kalaban ay sila Bert at Ratio naman ang humarap sa mga ito. Dahil hindi mga minimum holder ang mga ito ay madali lang nilang natalo ang mga ito. Nang aatake na muli kay Murasaki ang lalaki ay dumating na din dito si Nice. Pagkasuot niya ng kanyang headphones ay pinitik niya ang kanyang daliri at katapos ay inatake ang kalaban na sa sobrang bilis ng kanyang atake ay natalo niya ito kaagad. Nang binuksan ni Murasaki ang secret safe ay naglalaman lang pala ito ng mga CD. Kinagabihan ay dumating din dito sila Art at naisip ni Art na kailangan ding umano nilang sabihin sa Hametora ang tungkol sa serial killer na pinupunterya ang mga minimum holders. Isang araw ay may naging kliyente sila na dalawang batang estudyante. Ito ay sila Theo at Ray at gusto nila na paimbestigahan ang biglaang pagkawala ng kanilang guro na si Kitazawa. Para mapadali ang kanilang pag-iimbestiga ay nagpanggap si Nice bilang estudyante at student teacher naman si Murasaki. Pagkaumpisa ng kanilang klase sa math ay hindi makapaniwala ang kanyang guro at mga kaklase sa perpektong sagot ni Nice. Napansin naman niya sa isa niyang kaklase ang kakaibang app sa cellphone nito at nang mahanap nila ang estudyante na lumikha nito ay nagpaturo dito si Murasaki paano mag-login sa app na ito. Sa pag-iimbestiga nila sa app na ito ay nalaman nila na binubuli pala si Theo ng ibang estudyante. Inamin naman ito ni Theo kay Nice kaya nabanggit niya na din na dahil dito ay ilang beses niya nang sinubukan na magpatiwakal. Hanggang sa mapansin umano siya ni Kitazawa kaya tinulungan siya nito. Biglang dumating dito si Murasaki para puntahan nila ang isang gusali kung saan natagpuan dito ang labi ni Kitazawa na wala na ding utak. Dito na sinabi ni Art sa kanila na kagagawan ito ng isang serial killer na tanging mga biktima ay mga minimum holders.
Kaya nalaman din nila na katulad sa kanila ay galing din ng Faculties Academy si Kitazawa at isa ding minimum holder. Kinagabihan ng pauwi na sila galing sa burol ni Kitazawa ay ipinakita ni Nice kay Murasaki ang nakuha nitong cellphone ni Kitazawa sa crime scene. Dahil dito ay nalaman din nila na may app din na naka-install sa cellphone nito at may iba pa silang natuklasan. Matapos makalap ni Nice ang mga litrato ni Teo habang binubuli ito ng ibang estudyante ay napaisip sila kung sino ang tagakuha ng mga litrato. May hinala sila na ito ang leader at nang tiningnan nila ang mga post nito sa app ay iisang IP address lang ang gamit nito. At ito ay nabibilang kay Kitazawa na ikinagulat ni Teo at hindi ito makapaniwala. Ipinakita ni Nice sa kanila ang mga post ng mga bumubuli kay Teo. Gamit ang abilidad ni Kitazawa na realism minimum ay nagagawa nitong maging litrato ang mga salita sa post ng bumubuli kay Teo. May kutob si Nice na ginagawa itong lahat ni Kitazawa para tumaas ang kanyang reputasyon. Matapos ang mga nalaman ni Teo ay nagpasya siya na puntahan ang labi ni Kitazawa at isinama niya si Ray dahil meron umano siyang gustong sabihin sa kanilang guro. Pagkadating nila sa eskwelahan ay nakakita sila ng bomba at ilang sandali lang ay nagulat sila nang may biglang sumigaw. Ito pala ay si Kojima na isa sa mga bumubuli kay Teo. Gusto nito na maghiganti dahil matapos kumalat ang mga pictures ay naging masalimuot na ang naging buhay nito. Dumating dito si Nice kaya ginamit ni Kojima ang kanyang time acceleration minimum para pabilisin ang timer sa bomba. Kagad itong pinulot ni Nice para dalhin sa malayo hanggang sa mabangga niya ang isang lalaki. Gagamitin niya na sana ang kanyang abilidad nang biglang inagaw ni Murasaki ang bomba at inihagis sa taas. Katapos ay kagad nilang pinuntahan si Kojima para bigyan ng leksyon. Nang makarating na sila sa labi ni Kitazawa ay dito na inilabas ni Teo ang kanyang nararamdaman sa kanilang guro. Nalaman naman nila Art mula sa isang doktor ang tungkol sa non-innate minimum holder. Ito yung mga pinanganak na hindi minimum holder ngunit pwedeng magkaroon ng minimum sa pamamagitan ng implantation. Ngunit para magawa ito ay kakailanganin muna ng utak ng isang minimum holder. Hindi alam nila Nice na ang nakabangga pala niya kanina ay ang serial killer ng mga minimum holder na si Moral. Dahil sa kanyang ginagawa ay sobrang dami na ng mga utak ng mga minimum holder ang kanyang natipon. Habang pauwi si Art ay muli niyang naalala ang bilin sa kanya ni Nice na mag-ingat sa serial killer na ito. Ngunit alam ni Art sa kanyang sarili na wala siyang dapat ikabahala. Naging kliyente naman ng Hametora ang direktor ng Association for the Health, Protection and Equality of Youths na si Shoko. Gusto nito na paimbestigahan ng Faculties Academy sa mga anomalya na ginagawa sa loob nito. Bilang paunang bayad ay binigyan sila ng cheque na nagkakahalaga ng 1,000,000 yen at kung magawa nila ang trabaho ay triple umano nito ang kanilang makukuha. Ayaw sana itong tanggapin ni Nice ngunit kagad itong tinanggap ni Koniko dahil sa kawalan na nila ng pondo. May pag-aalinlangan naman ang secretary ni Shoko sa Hametora kaya nabanggit ni Shoko ang tungkol kay Murasaki na isang prodigy at siyang pangalawa na may pinakamataas na score simula nang maitatag ang Faculties Academy. Dahil dito ay napag-usapan na din nila ang tungkol sa may hawak ng pinakamataas na score na hindi kailanman isinapubliko ang katauhan nito. Sa pag-uumpisa ng pag-iimbestiga ng Hametora sa Faculties Academy ay mag-isa itong isinasagawa ni Murasaki dahil ayaw itong gawin ni Nice. Sa patuloy naman na pag-iimbestiga nila Art at Gasuke sa serial killer ay nasama din sa kanilang investigasyon ang asosasyon ni Shoko. Dito na may natuklasan si Art kung sino ang taong hinahanap nila kaya kaagad siyang nakipagkita dito. Matapos niyang isa-isahin ang kanyang natuklasan sa mga transaksyon nila Moral at ng asosasyon tungkol sa pag-i-import ng Nemprowes ay hindi na ito naitanggi pa ni Moral. Nang matanong ni Art kung ano ang ginagawa ni Moral sa mga Nemprowes ay diretsahang sinabi ni Moral na ginagamit niya umano ito sa non-innate minimum holders. Natanong ni Art kung bakit niya umano ginagawa ito at sinabi lang niya na gusto niyang maging pantay-pantay ang mga tao. Layunin niya na tanggalin ang agwat ng mga minimum holders at non-minimum holders at naniniwala siya na para mawala ito ay dapat mabigyan din ng abilidad ang mga hindi minimum holders. Dahil hindi na nakayanan ni Art ang mga pinagsasasabi ni Moral ay nagpa siya na itong umalis na dito. Ngunit bago pa man siya makaalis ay nabanggit pa ni Moral na alam niya umanong isa din si Art sa mga hindi pa nagkakaroon ng minimum na siyang ikinagulat ni Art. Bagamat graduate siya ng Faculties Academy ay hindi niya pa din napapalabas ang kanyang minimum. Dagdag pa ni Moral na alam din umano niya na kagaya ng iba ay nakakaramdam din si Art ng pagkainggit sa mga minimum holders kaya dito na nagalit si Art. Habang patuloy sa pagsasalita si Shoko sa harap ng maraming tao ay bigla na lang tumilapon ang manhole cover na malapit sa kanila. Lumabas mula sa manhole na ito ang isang parang halimaw kaya kaagad na tinawagan si Art.
Dito lang kumalma si Art at matapos niyang malaman ang sitwasyon ay sinabihan niya si Moral na babalikan niya umano ito dala-dala na ang arrest warrant. Dumating si Murasaki sa kinaroroonan nila Shoko at naglaban silang dalawa ng halimaw. Habang si Nice naman ay nanonood lang sa di kalayuan. Biglang lumabas mula sa pagtatago si Shoko para pagsabihan ang halimaw. Dito na siya nito tinawag na ina kaya nalaman niya kaagad na ito yung anak niyang si Takahiro. Pagkadating dito nila Art ay mabilis na bumalik si Takahiro sa imburnal. Biglang tinawagan si Art ni Moral kaya nalaman ni Art na kagagawan din ni Moral ang nangyari kay Takahiro. Patuloy nilang hinabol si Takahiro hanggang sa mapalabas nila ito sa imburnal. Pagka-atake nito sa kanila ay dito na nagpasya si Nice na harapin ito. Binugbog ito ni Nice hanggang sa hindi na ito makatayo. Katapos ay pinulot niya ang pito na pagmamay-ari nito at matapos niya itong gamitin ay dito na napaiyak si Takahiro. Sinunog naman ni Moral ang kanyang mansyon kaya huli na nang dumating dito sila Gasuke. Matapos ang ginawa ni Moral kay Takahiro ay ipinaalam ng secretary ni Shoko kay Moral na hindi na nila ito susuportahan pa. Alam pala ni Moral kung sino ang may hawak ng highest score sa Faculties Academy at ito pala ay si Nice. Kinaumagahan matapos maapula ang apoy ay nadiskubre nila ang underground passageway kung saan hinihinala nila na dito dumaan si Moral. Tinawagan ni Art si Honey para magpatulong dito na kasalukuyan namang nasa isang misyon kasama si Tree. Gamit ang kanyang super analysis minimum ay nakikita ni Honey sa kanyang tablet ang mga mangyayari makalipas ang 10 minuto. Dahil dito ay mabilis nilang nakita ang kanilang target at kaagad itong pinuntahan dahilan para hindi ito magtagumpay sa binabalak nito. Isang araw ay may nadakip na naman sila Art na isang bata na nanutok ng totoong baril sa convenience store. Pangwalo na nila itong nahuli at pare-pareho ang sinabi ng mga bata na nakuha nila ang baril matapos nilang makatanggap ng isang email. Dagdag pa ng mga ito ay may nakatakda umano silang gagawin kinabukasan ng alas 6 ng gabi pero hindi pa nila alam ang eksaktong lugar. Kinausap ni Art si Nice para humingi ng tulong tungkol sa kaso na ito. Matapos nilang mag-usap ay natanong siya ni Gasuke kung bakit hindi niya umano sinabi kay Nice ang tungkol kay Moral. Sinagot niya ito na pakiramdam niya ay hindi nila dapat hayaan na magkaharap ang mga ito. Kinausap naman ni Nice si Mao para kumuha ng impormasyon dito at may kutob din siya na konektado ang kaso na nabanggit ni Art sa kaso ni Takahiro. Katapos niya dito ay kaagad din niyang pinuntahan si Art para ipakita sa kanila ang resulta ng kanyang pag-iimbestiga. Nalaman niya na pare-parehong fan ng popular na video ang mga batang nadakip nila at kung papakinggang mabuti ang kanta ay maririnig nila dito na binabanggit sa lyrics kung ano ang magagawa ng isang baril. Para sa kanya ay ito ang inilagay na mensahe ng mastermind na ikinonvert lang sa Mosquito voice para tanging 15 years old and below lang ang makakarinig ng maayos. Nang inimbestigahan nila ang uploader ng video na ito na si Yuki ay nalaman nila na malapit lang ang lokasyon nito. Kasalukuyan na pala itong nakikipagtalo kay Moral dahil hindi nito alam na gagawin pala sa masama ang video na in-upload niya. Dahil balak na nito na magsumbong sa pulisya ay niligpit na lang ito ni Moral. 20 minuto na lang ang nalalabi para sumapit na ang alas 6 pero hindi pa din nila alam ang lokasyon kung saan magtitipon-tipon ang lahat ng mga bata na nakatanggap ng baril. Kaya nang makarating sila Honey sa hotel ay kaagad na pinaumpisahan ni Art dito na hanapin ang eksaktong lokasyon kung saan may mangyayaring malaking kaganapan sa Yokohama. 10 minuto bago sumapit ang alas 6 ay nalaman na ni Honey ang eksaktong lokasyon at ito ay sa Cosmoland. Dahil dito ay kaagad na pinaaksyon ni Art ang mga pulis na malapit sa Cosmoland at tumulong din dito sila Murasaki kaya matagumpay nilang napigilan ang balak gawin ng mga bata. Isang araw habang magkasama ang doktor at si Gasuke para tingnan ang mga datos na ibinigay ni Art sa pagpaslang kay Yuki ay bigla na lang inatake ni Gasuke ang doktor. Ito pala ay si Moral na nagpanggap lang bilang si Gasuke. Binisita naman ni Bert si Ratio sa hospital at nakita nila sa balita ang dati nilang kaklase na si Chiyo na isa ng sikat na artist. Ilang oras lang ang makalipas ay bigla na lang may nagpatulog kay Chiyo para dukutin ito. Dahil dito ay kinuha ng manager ni Chiyo na si Shoichi sila Bert at Ratio para paimbestigahan ang pagkawala ni Chiyo. Ayon kay Shoichi na baka umano siguro dinukot si Chiyo ay dahil may ayaw sa collaboration nito kay Direktor Maikid. Dagdag pa nito na nararamdaman na din umano ito ni Chiyo kaya hiniling niya na kung may mangyari man umanong masama sa kanya ay wag itong ipaalam sa mga pulis at sa halip ay humingi na lang ng tulong kina Ratio at Bert. Pinuntahan nilang dalawa ang karibal ni Chiyo na si Misty dahil ito ang tinutukoy ni Shoichi na posibleng mastermind sa pagdukot kay Chiyo. Ngunit kagad itong itinanggi ni Misty dahil bakit niya naman gagawin iyon na mas sikat naman umano siya kay Chiyo at mas madaming naibebenta.
Katapos ay nagpa siya siyang umuwi na dahil nasasayang lang umano ang oras niya na imbis mas madami pa sana siyang magagawa ngunit walang balak sila Ratio na humiwalay sa kanya. Habang sa coffee shop naman ay hindi makapaniwala sila Nice na andito pala ang sikat na artist na si Torao. Ayon kay Torao ay may request umano siya para sa Hametora. May nakausap naman sa cellphone si Bert kaya nagpaalam muna ito kay Ratio para lumabas saglit. Nang makalabas na si Bert ay bigla na lang siyang inatake sa ulo dahilan para mawalan siya kaagad ng malay. Matapos itong malaman nila Ratio ay nakatanggap si Ratio ng tawag para papuntahin sila ni Misty sa isang gusali kung gusto pa umano niya na maibalik si Bert. Pero bago ito sundin ni Ratio ay kinausap niya muna si Honey at nakumpirma niya na kung susundin niya ang tumawag sa kanya ay dadating dito ang mga pulis dahilan para magmukha siyang dumukot kay Misty at kaagad na maaaresto. Nang magkamalay na si Bert ay nakita niya din dito si Chio. Habang ikinikwento ni Ratio kay Misty ang nakaraan nilang dalawa ni Bert ay gayon din ang ikinikwento ni Bert kay Chio. Ilang sandali lang ay may ginawa si Bert para mas mabilis silang matutunto ni Ratio. Kaya nang makita ito ni Ratio ay kaagad nila itong pinuntahan. Dito na nagpakita sa kanila si Shoichi na siya palang mastermind. Mas gusto pala nito na hawakan si Misty dahil mas madami itong nabebenta kaysa kay Chio. Gamit ang hardening minimum nito ay umatake ito kay Ratio at naglaban silang dalawa. Nang makawala si Bert ay ginamit nila ang kombinasyon nila ni Ratio kaya labis na naapektuhan si Shoichi sa suntok ni Ratio. Muli itong bumangon at mabilis na umalis para tumakas ngunit walang balak sila Murasaki na hayaan siya at sa tulong ni Nice ay kaagad nila itong nahuli. Narinig pala ng manager ni Toro ang pinaplano ni Shoichi ngunit dahil maganda ang pakikisama ng company's president nila Shoichi sa kanila kaya gusto nila itong resolbahin na hindi kasali ang pulisya. Nang mabanggit ni Shoichi na wala ding silbi ang nakuha niyang minimum ay dito na mas naging interesado si Nice sa serial killer. Kaya matapos marinig kay Shoichi ang tungkol kay Moral ay kaagad niyang pinuntahan si Art at sinabi dito na gusto niya umanong makaharap si Moral. Habang si Moral naman ay nagpanggap bilang doktor na niligpit niya nung isang araw para makapasok sa isang silid. Balak niyang kunin sa silid na ito ang forbidden minimum. Kaya makalipas lang ang ilang minuto at habang pinag-uusapan pa siya nila Nice at Art ay ipinaalam kay Art ng isang pulis ang nangyari sa forbidden minimum. Kaagad na pinuntahan nila Art ang silid at matapos nilang makita ang nangyari ay nag-issue si Art ng pagpapakalat ng litrato ni Moral sa buong police station at kalapit na mga police station. Pero ayon kay Nice ay baka hindi ito gumana dahil kung nagawa umano ni Moral na makapasok dito ng walang kahirap-hirap ay posibleng nag-disguise ito bilang isa sa empleyado dito. Habang ipinapaliwanag ni Nice ang posibleng mga ginawa ni Moral ay biglang nagalit si Art at sinabihan siya na hindi niya na umano dapat makialam pa sa kaso na ito. Sila na umano ang bahala dito at katapos ay ipinatawag nito sila Honey at Tree para magpulong tungkol dito. Dahil sa pagkakabura ng mga surveillance records ay wala silang ideya kung sino ang huling pumasok sa silid bago mawala ang forbidden minimum. Katapos ng kanilang pagpupulong ay muling binalikan ni Art ang mansyon para mangalap pa ng ebidensya. Napansin niya ang bulaklak na Black Cosmos at nang nilapitan niya ito ay naalala niya na ito yung bulaklak na nakalagay sa puntod ng kanyang kapatid nung bumisita sila dito ni Nice nung isang araw. Dahil dito ay mabilis siyang pumunta sa sementeryo at naabutan niya dito si Moral na may daladala ding Black Cosmos kaya kaagad niya itong tinutukan ng baril. Tinanong niya ito kung bakit ninakaw din ito ang forbidden minimum kung equality lang talaga ang pakay nito. Ayon naman kay Moral ay meron lang umano siyang gustong iligtas. Nang mabanggit niya ang pangalan ni Nice ay nagulat dito si Art. Naikwento niya ang araw nung nasa Faculties Academy pa si Nice at isa pa siyang empleyado dito. Unang beses pa lang niyang nakita si Nice ay alam niya na kung gaano ito kalakas. Ngunit katulad ng mga mahihina ay nararamdaman din umano ng pinakamalakas ang paghihirap bilang walang kapantay sa tinataglay na lakas at ang pakiramdam na siya lang ang nasa pinakataas. Dahil dito ay gusto ni Moral na maging kapantay din ni Nice. Ngunit wala namang balak si Art na hayaan na lang si Moral sa binabalak nitong gawin dahil siya umano ang magproprotekta kay Nice bilang kaibigan nito. Dito na nagpalit ng muka si Moral at kaagad na sinugod si Art. Para kay Moral ay hindi siya nararapat bilang maging kaibigan ni Nice dahil sa kawalan niya ng minimum ay hindi niya maiintindihan at maproprotektahan si Nice. Pero kung nanaisin niyang magkaroon ng minimum ay kaagad niya umano itong ibibigay. Ngunit ayon kay Art ay okay lang sa kanya kahit hindi man niya mapalabas ang kanyang minimum. Dito na siya biglang sinaksak ni Moral at ilang sandali lang ay may tumawag sa kanya. Nang makita niya na si Nice ang tumatawag sa kanya ay pinilit niyang abutin ang kanyang cellphone ngunit inapakan ni Moral ang kanyang kamay. May ibinulong ito sa kanya at katapos ay pinagbabaril na siya nito. Sinagot ni Moral si Nice at nagpanggap lang itong si Art kaya inakala ni Nice na ayos lang si Art.
Dumating din dito ang assistant ni Moral na si Momoka para mag-asikaso sa katawan ni Art. Alam ni Moral na hindi pa sila pwedeng magkaharap ni Nice dahil hindi pa sila magkapantay. Isang araw ay nagkaroon sila Nice ng kliyente at ito ay si Shuji na empleyado ng Ministry of Health, Labor and Welfare. Ipinakita ni Shuji ang inumin na kilala sa tawag na Ideal na ayon sa impormasyon na nakalap umano nila ay nawawala ng malay ang nakakainom nito at hindi na nagigising pa. Gusto niya na dalhin nila Nice sa kanya ang lumilikha ng inumin na ito na kasalukuyang nasa Okinawa. Nalaman nila Nice na kaya pala ayaw ni Shuji na madawit ang mga pulis ay dahil kuya niya pala ang lumilikha ng Ideal na si Hirogi. Sakto namang may school trip ang eskwelahan nila Theo papuntang Okinawa kaya bumalik sila Nice at Murasaki para makasabay papunta dito. Pagkadating nila sa Okinawa ay may grupo ng kalalakihan naman ang lumapit kina Theo at Ray. Pinagbabawalan ng mga ito sila Theo na tumambay sa beach sapagkat pagmamayari umano nila ang beach. Ngunit dahil hindi nagpapatalo si Theo ay hinamon siya ng leader sa magaganap na triathlon kinabukasan at kung sino man ang matatalo ay hindi na pwedeng pumunta sa beach na ito. Tinanggap naman ito ni Theo dahil alam niyang mananalo sila dito kasama si Nice. Habang hinahanap na nila Nice ang lokasyon ni Hirogi ay nakita din nila dito si Mao kaya may impormasyon silang nakuha at sa tulong ni Theo ay natunton nila ang bahay ni Hirogi. Pagkapasok nila dito ay naabutan nila itong natutulog. Kasalukuyan naman itong nananaginip na may napakalakas umano siyang kapangyarihan at inililigtas niya ang mga kaklase niya mula sa mga demon. Pagkadating dito ni Shuji ay dito na din nabanggit ni Murasaki ang kanilang mga nalaman sa mga pinagdaanan ni Hirogi bago ito mapunta sa Okinawa. Nakiusap naman si Theo kay Nice na baka pwede itong sumali sa magaganap na triathlon. Nang makita ni Nice ang reward ay kaagad itong nagpasya na sumali dito. Dumating dito ang grupo ng mga kalalakihan at kasama na pala ng mga ito sila Bert at Ratio. Ilang sandali lang ay dumating din dito sila Honey at Tree na may balak din na sumali sa triathlon. Habang pinagmamasdan ni Murasaki si Hirogi ay muli niyang inalala ang mga panahon na inaakala niya na walang sino man ang makakatalo sa kanya. Hanggang sa makilala niya si Nice at simula noon ay palagi na siyang natatalo. Kinabukasan ay ginanap na ang triathlon at pagkaumpisa ng paligsahan ay kaagad na na-disqualified sila Bert at Tree. Sumunod sa kanila si Ratio at para malaman kung sino ang mananalo ay naglaban-laban ng mga kalahok gamit ang ampalaya. Madali lang natatalo ni Nice ang kanyang mga nakakaharap hanggang sa sila ni Murasaki na lang ang natira. Gusto ni Murasaki na matalo si Nice para siya na ang mag-number 1. Nagkasundo sila na hindi nila gagamitin ang kanilang minimum. Dinala naman dito ni Shuji si Hirogi at habang patuloy ang labanan nila Nice at Murasaki ay bigla na lang itong napaluha. Ilang sandali lang ay matagumpay nang natalo ni Nice si Murasaki. Bago sila bumalik ng Yokohama ay nagpasya si Nice na bumili ng pasalubong para kay Art. Wala namang kaalam-alam si Gasuke na ang Art pala na kasama nila ay si Moral na. Nang makabalik na sila Nice sa Yokohama ay pinuntahan niya kaagad si Art para ibigay ang mga pinamili niya ngunit hindi siya pinayagan ni Gasuke dahil busy pa umano si Art. Dahil dito ay bumalik na lang siya sa coffee shop at kahit din pala sila Honey at Tree ay pinag-standby muna ni Art. Dahil nagtaka sila Ratio na hindi kasama ni Honey si Tree ay nabanggit ni Honey na may pinupuntahan itong lugar minsan na hindi din niya alam. Bumisita pala ito sa isang bahay ampunan na siya mismo ang nagpapatakbo. Ipinakita dito ang araw nung isa pa siyang mercenary kung saan may mga nakakasalamuha siyang mga bata. Isang gabi habang nasa operasyon sila ay matagumpay siyang nakapasok sa base ng mga kalaban at nag-iwan siya dito ng bomba. Ngunit nang paalis na siya dito ay nakita niya ang mga bata na dinakip ng mga kalaban. Sinubukan pa niyang iligtas ang mga ito ngunit dahil sa pagsabog ng bomba ay nasawi ang mga ito na hanggang sa ngayon ay parati niya pa ring napapanaginipan. Isang araw ay ipinatawag sila ni Art para ipaalam sa kanila na hindi na sila ang hahawak sa kaso ni Moral na hindi naman nagustuhan ni Honey. Dahilan ni Art ay mga minimum holders umano ang target ni Moral at gusto lang niya na masigurado ang kaligtasan nila Honey at Tree. Pagkaalis nila Honey ay tumawag si Momoka para ipaalam kay Art na nasa shop si Nice. Nang kinausap ito ni Momoka ay nalaman niya na naghahanap pala ito ng bulaklak na pwedeng ibigay sa mahilig sa hamburger o bulaklak na amoy hamburger. Ayon kay Nice na nakita niya umano ang kanilang shop sa isang ad at napag-alaman niya din mula sa kasamahan ni Momoka na isa itong programmer. Kaya nagbiro si Nice na baka isa din itong magaling na hacker. Napansin pala ni Nice ang ginagawang estratehiya ni Moral sa ginagawa nito sa online at sigurado siya na may kasamahan itong magaling na hacker. Dahil alam na din ni Moral na iniimbestigahan na ni Nice si Momoka ay minabuti niya na hindi muna ito papuntahin sa kanyang laboratorio. Dagdag pa niya na bagamat malaki ang naitutulong sa kanya ng pagpapanggap niya bilang si Art ay hindi din ito sapat para malinlang si Nice.
Nang makabalik na sila Nice sa coffee shop ay may kliyente sila na gustong paimbestigahan si Tree. Kasabay nito ay nalaman din nila sa balita na dinudumog na ng media ang ampunan dahil kay Tree o mas kilala bilang Bloody Beast. Nakapanayam ng isang reporter si Masayoshi na sinasabing kilala niya umano si Tree at kaya binansagan itong Bloody Beast ay dahil sa mga krimen na nagawa nito. Hindi naman nakalain ni Honey na may pinapatakbo palang orphanage si Tree at kasalukuyan itong nasa ampunan dahil nag-aalala ito sa mga bata. Tinanggap nila Nice ang request ng lalaki para imbestigahan si Tree para umano malaman na din nila ang totoong katauhan ni Tree at bakit ito nagtayo ng orphanage. Makalipas ang ilang oras ay dumating sa ampunan sila Bert at Rachel na nagpanggap lang na may e-day deliver. Dala-dala nila ang kahon na puno ng mga prutas para sa mga bata. Hindi naman nakalain ni Tree na nasa loob din pala ng kahon na ito si Honey. Humingi ng impormasyon sila Nice kay Mao at napansin nila ang pangalan ng orphanage na may ibig sabihin na punishment. Nang magkausap sila Honey at Tree ay dito na sinabi ni Tree na mga kapamilya ng mga nasawi sa pagsabog ang mga bata na kinupkop niya. Alam niya na balang araw ay malalaman din ng mga ito kung sino ang salarin sa pagkasawi sa kanilang mga kapamilya at handa na siya na tanggapin ang kaparusahan niya. Hindi naman matanggap ni Honey ang pinaplano ni Tree kaya nagpasya siya na papalakihin niya ng maayos ang mga bata. Pagsapit ng gabi ay pinasok ng mga mercenaries ang bahay ampunan pero hindi nila alam na nandito din pala sila Nice at Murasaki. Bigla namang may umatake kay Honey at ito pala ay si Masayoshi. Dito na sinabi ni Masayoshi na tagahanga siya ni Tree at ito ang dahilan bakit naging mercenary din siya. Hindi niya umano nagugustuhan ang ginawa ni Tree na pagkupkop sa mga bata para pagbayaran ang mga naging kasalanan nito. Nang marinig nila ang sigaw ng mga bata ay kaagad na kumilos sila Honey at Murasaki para puntahan ang mga ito. Matapos mapuruhan ni Nice si Masayoshi ay kaagad itong hinawakan ni Tree. Dito na nagpasya si Masayoshi na isagawa na ang kanyang plan B na kung saan ay susunugin na lang nito ang orphanage sa pamamagitan ng mga kasamahan niyang mercenaries. Mabilis na kumalat ang apoy sa silid na kinaroroonan nila Honey at mga bata. Sa sobrang galit ni Tree ay inihagis niya sa pader si Masayoshi at dito niya na napalabas ang totoo niyang kapangyarihan. Kaagad niyang pinuntahan sila Honey at matagumpay niyang nailabas ang mga bata. Habang pinagmamasdan ni Moral ang nasusunog na orphanage ay pinakilos niya na ang kanyang mga alagad. Ilan sa mga ito ay pinuntahan ng mga kakilala nila na nambubuli palagi sa kanila para iligpit. Kinabukasan habang naglalakad sila Nice pabalik ng coffee shop ay may nakasalubong silang mga nagsisitakbuhan. Nakita nila sa unahan si Takahiro na siyang dahilan ng takot ng mga tao. Nagtaka sila Nice dahil ang pagkakaalam nila ay nasa kulungan ito. Dinala nila ito sa coffee shop at dito na nito sinabi na kaya umano siya nakalabas ng kulungan ay dahil pinakawalan siya ng isang lalaki na may black cosmos sa damit nito. Dagdag pa niya na nabanggit ng mga ito na mga non-innate minimum holder umano sila. Katapos ay sinabi niya na balak din sana niyang humingi ng tulong sa Hametora. Ito ay gusto sana niyang malaman kung paano niya maibabalik ang dati niyang hitsura. Ngunit kagad itong tinanggihan ni Nice at umalis ito dito. Hinabol siya ni Murasaki para tanungin kung bakit ayaw niyang tanggapin ang request ni Takahiro. Sinabi niya na ginusto umano yon ni Takahiro kaya hindi niya ito maintindihan. Gayunpaman ay nagpasya pa din si Murasaki na tanggapin ang request ni Takahiro. Biniro naman si Hajime ni Bert na parang tumataba na umano siya dahil parati na lang siyang kumakain. Dahil dito ay niyaya niya si Takahiro na mag-diet at si Murasaki ang nagboluntaryo para magsilbing instructor nila. Sa patuloy na pagproprotesta ng ibang mga tao sa mga minimum holders ay marami na din ang gumagamit ng social media para i-post ang kanilang pagkontra sa mga minimum holders. May ginagawang aksyon dito si Momoka kaya sa tuwing may nagpo-post na kontra sa mga minimum holders ay automatic na nadedagdagan ito ng link na kung saan itinuturo dito ang lokasyon ng nag-post. Dahil dito ay madali silang natutunto ng mga non-innate minimum holders para gantihan sila. Tuwang-tuwa naman si Moral habang pinagmamasdan ang mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi ng syudad. Kahit din ang estudyante na anak ng isang minimum holder ay binubuli na ng ibang estudyante dahil sa paglala ng diskriminasyon. Biglang dumating dito si Chiyo at ginamit niya ang kanyang minimum para iligtas ang binubuli na estudyante. Ngunit kahit saan sila magpunta ay patuloy pa din silang hinahabol. Kaya tinawagan na ni Chiyo sila Bert para humingi ng tulong sa mga ito. Ngunit nang makita na nila Bert si Chiyo ay nakahandusay na ito sa isang eskinita at puno na ito ng mga pasa sa katawan. Dahil hindi pa din sinasagot si Nice ni Art ay bumisita na ito sa Yokohama Police Department. Pagkapasok nila ni Gasuke sa opisina ni Art ay nagtaka si Gasuke na wala dito si Art.
Nang mapansin ni Nice ang lata ng black coffee ay inakala niya na may ibang tao dito dahil alam niyang hindi umiinom ng black coffee si Art. Dito niya na din nakita ang Black Cosmos kaya kaagad siyang pumunta sa rooftop ng apartment ni Moral at nakita niya ito dito. Dinala niya ito sa coffee shop para makapag-usap sila ng maayos. Dahil nagtaka si Moral na natuntun niya ang apartment nito ay sinabi niya ang tungkol sa minimum ni Honey na makakita ng hinaharap. Alam niya umanong wala pang 5 minuto bago umalis ang uminom ng coffee kaya humingi siya ng tulong kay Honey. Matapos niyang sabihin lahat ang kanyang mga ginawa ay dito niya na tinanong kung ano ang ginawa nito kay Art. Dito na binago ni Moral ang kanyang muka bilang si Art at matapos niyang hawakan si Koniko ay muli niyang ibinalik ang totoo niyang muka. Dahil dito ay nakuha kaagad ni Nice ang gustong isagat ni Moral. Katapos ay ipinaliwanag ni Moral ang tungkol sa mga non-innate minimum holders at layunin niya lang umano dito na tulungan ang mga mahihina na makasabay sa mga innate minimum holders. Marami pa siyang sinabi tungkol sa mga ginagawa niya kabilang na ang mga nanggugulo ngayon sa iba't ibang panig ng syudad. Dahil sa mabilis na pagkilos nila Bert ay nagawa nilang mailigtas ang buhay ni Chio. Dito lang din nila napagtanto na isa din pala itong minimum holder kaya pinupunterya din siya ng mga tao na may galit sa mga minimum holders. Matapos mabanggit ni Moral ang karamihan sa kanyang mga ginawa ay nabanggit niya na din kay Nice na isa din sa layunin niya ay mailigtas ito kaya sinusubukan niya ngayon na maging kapantay din ni Nice. Bigla namang napatawa si Nice matapos niya itong marinig. Para sa kanya ay hindi makatarungan ang mga ginagawa ni Moral sa pagsamantala sa mga hindi minimum holder at dagdag pa niya na mas humahanga pa din siya sa mga walang abilidad na tanggap ang kanilang pagiging mahina. Nagpasya siya na hindi niya hahayaan lang si Moral na ipagpatuloy nito ang kanyang ginagawa. Pero ayon kay Moral na bago man sila maglaban ni Nice ay may sideshow pa umano siyang gustong ipakita. Kasalukuyan niya na palang pinapaatake ang Civic Center kung saan dito nagtatalumpati si Shoko. Kaya habang nakatambay si Takahiro ay bigla siyang nag-alala sa kalagayan ng kanyang ina. Ipinakita ni Moral kay Nice ang nangyayari dito at para hindi makagalaw si Nice hanggang sa makalabas siya dito ay ginawa niyang hostage si Koniko. Sinabihan nito si Nice na meron lang umano siyang tatapusin at pinapaghintay muna si Nice bago sila magtuos. Ilang sandali lang ay nakapasok na sa Civic Center ang tangke ng mga kalaban para iligpit si Shoko. Pero bago pa nila ito magawa ay biglang dumating dito si Takahiro para iligtas ang kanyang ina. Kasama sila Murasaki at Hajime ay nilabanan nila ang mga kalaban. Matapos may pangako ni Takahiro sa kanyang ina na proprotektahan niya ito ay dito niya na inilabas ang totoo niyang abilidad. Dahil dito ay wala nang magawa pa sa kanya ang mga kalaban. Kaya pagkadating dito ni Nice ay namangha siya sa ipinapakita ni Takahiro. Hanggang sa maabot na ni Takahiro ang kanyang limitasyon kaya napabagsak siya ng isang kalaban. Dito na umaksyon si Nice para patulugin ang umatake kay Takahiro. Dahil sa patuloy na pagpapalabas ng media sa kasalukuyang nangyayari sa Civic Center ay napapanood din ni Moral kung ano na ang nangyayari dito. Kaya dito na din siya nagpasya na pasabugin na ang bomba na itinanim niya sa katawan ni Takahiro. Napaiyak na lang si Hajime sa nangyari kay Takahiro at nanginginig naman sa galit si Nice sa ginawa ni Moral. Ilang sandali lang ay hindi na napigilan ni Hajime ang kanyang nararamdaman kaya nailabas niya ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan pa ng isang kalaban na atakihin siyang ngunit madali lang niya itong nasangga at kaagad itong sinuntok. Katapos ay dito na din siya nang hina at nawala ng malay at sakto namang dumating din dito si Koniko. Nang makumpleto na ni Moral ang ginagawa niya ay itinurok niya na ito sa kanyang sarili para hindi na din maghintay pa ng matagal si Nice. Sa silid ng isang karaoke ay may non-minimum holder dito ang nagtaka kung bakit siya napunta dito. Nakita niya ang instruction sa mesa at nang sinunod niya ito ay nagulat siya na may minimum na siya. Nire-record pala siya ni Momoka at pinalabas niya ito sa iba't ibang panig ng syudad. Sinasabi ng nagbabalita na instant naging minimum holder ang tao na ito at hinikayat ang iba pang mga non-minimum holder na kung gusto umano nilang magkaroon ng minimum ay pumunta lang sila sa Pacific Yokohama. Para naman sa mga walang pakialam dito ay may inihanda din si Momoka para sa kanila. Gamit ang mga robots ay pinaparamdam niya sa mga ito kung gaano kahirap ang walang minimum. Nang malaman ito nila Honey ay umaksyon na sila para pigilan ang mga robots at kahit din sila Bert ay tumulong na din. Pero nang makabalik si Bert sa sasakyan ni Ratio ay inatake naman sila ng lalaki na nakalaban nila dati. Nagpasya si Ratio na harapin ito at kinuha naman ni Bert ang nakaparadang motorsiklo para habulin ang iba pang mga robots. Habang pinagmamasdan ni Momoka ang mga nangyayari sa syudad ay hindi niya akalain na matutunton pala siya nila Gasuke. Pagkadating nila Nice at Murasaki sa barko kung saan naghihintay si Moral ay pinaubaya ni Nice kay Murasaki ang mga alagad ni Moral.
Nang magkaharap na sila Nice at Moral ay sinabi ni Moral na ipapakita niya umano ang kapangyarihan ng Forbidden Minimum. Pagka-atake ni Nice ay madali lang itong naiwasan ni Moral at sa sobrang bilis nito ay paulit-ulit nitong inatake si Nice. Alam ni Nice na hindi ito katulad ng minimum niya at mas inihahalin tulad niya ito sa teleportation. Ayon kay Moral ay kaya niya umanong lumitaw kahit saan sa loob ng 10 meter radius. Dito na din ito nabanggit na patungo sila ngayon sa Yokohama Media Tower. May gagawin umano siyang eksperimento dito na kabilang din sa kanyang pinaplano sa mga non-minimum holders. Nasa loob pala ng tore na ito ang minimum holder na tinalo dati ni Nice na si Hibiki. May kakayahan si Hibiki na pumislang ng tao sa pamamagitan ng kanyang sigaw. Sa itinakdang oras na inilagay ni Momoka ay sabay-sabay na makakatanggap ng tawag ang mga tao at dito napapahirapan si Hibiki para mapasigaw ito. Bagamat hindi tuluyang masasawi ang mga biktima ay sigurado namang mawawala ang kanilang pandinig. Sa pamamagitan nito ay mapapagtanto nilang lahat kung gaano sila kainadahilan para mahikayat din sila na naisin na magkaroon ng minimum. Biglang sumugod si Nice kay Moral ngunit hindi pa din niya ito matamaan. Paulit-ulit siyang sumubok hanggang sa bumagsak siya. Pagkadating dito ni Murasaki ay kaagad nitong inatake si Moral. Dahil dito ay inatake na din ni Moral si Murasaki at nagawa niya itong mabugbog. Dito na pinakinggan ni Nice ng paulit-ulit ang pitik ng kanyang daliri na parang may gusto siyang subukan. Habang nasa pantalan sila Theo at Ray at pinagmamasdan ang barko na sinasakyan nila Nice ay napansin nila ang bangka na dumaan dito. Matapos ang ginawa ni Nice ay muli niyang isinuot ang kanyang headphones. Inatake niya si Moral na mabilis nitong naiwasan pero nagawa din niyang maiwasan ang atake nito. Hindi makapaniwala si Moral na nakakasabay na si Nice sa kanyang bilis. Hanggang sa magawa ni Nice na mapuruhan siya sa mukha. Pagkabangon niya ay dito niya na naramdaman ang epekto ng pagturok niya ng Forbidden Minimum sa kanyang katawan. Ilang sandali lang ay nagpakita na dito si Art at sinabihan si Moral na imposible umano na kayanin ng katawan ng tao na magtaglay ng 2 minimum. Hindi makapaniwala si Nice na buhay pa pala si Art at katapos ay dito na iniligpit ni Art si Moral. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Hametora the Animation. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood.